Ilang araw na lang bago ang araw ng pagtutuos. Ano kaya ang meron sa eleksyong ito at bakit mas mainit pa sa singit ni Lucifer ang ulo ng mga tao? Masyadong mataas ang mga emosyon. Madaling mapikon sa mga kumpol ng mga letrang nababasa nila sa kanilang screen. Dahil ba sa mga kandidatong ito ay nakasalali ang kinabukasan ng Republika ng Pilipinas at dapat ay magkiskisan tayong lahat ng mga pangil? Hindi ba once upon a time, ganito lang dati tayo sa Facebook? Pero kung ganito nga, makatarungan bang gumamit tayo ng mga masasakit at maaanghang na salita? Ibig sabihin ba nito ay okay lang na pagbantaan natin ang mga taong hindi sumasang-ayon sa ating mga opinyon? Ang gustuhin na sana ay ma-rape sila o sana ay may mangyaring masama sa kanila? Grabe naman to mga pag-comment o mga paglagay ng status. Sagutin ko nga itong hayop na to. Ay, sana mga... Dito po sa Word of the Lord, mga kapatid, magbibigay po tayo ng ilang mga tips para sa tamang asal sa social media. Ngayong napakainit na po ng panahon ng kampanya. Ang bobo mo! Ang bobo mo! Okay, una, pag-isipan muna ng ilang beses ang binasang post. Tanungin ang sarili, ganap ko bang naunawaan yung aking binasa? At mas mahalaga, subukang basahin ito ng buo. Kadalasan sa atin ay unang paragraph lang ang binabasa. Minsan nga, title lang Intindihin. Ang nagsusulat ba ay nagbibiro? Sarkastiko ba siya? O siya ba ay seryoso? Huwag na rin subukang makipagdiskurso, lalo na sa politika. Lahat magagaling. Lahat may opinyon. Lugi ka lang. Hindi ka mananalo. Marami sa kanila, hindi busy. Lalong-lalo na kung ang mga kalaban mo ay hindi naman talaga nagbabasa at naniniwala lang sa mga ganito. Mabubuhay ka pa rin naman kahit hindi ka mag-comment sa isang post. Hindi ka mamamatay kapag pinalagpas mo ang sinabi ng isang tao sa social media. Hindi lahat kailangan patulan mo. Tandaan, kung sa totoong buhay ay may mga tuntunin sa tamang asal tayo sinusunod, oras siguro na turuan natin ang susunod na henerasyon ng mga Facebook users ng good manners and right conduct sa pagpo-post at pagkomento. Sa mga paaralan, siguro panahon na rin para simulang ituro ang tamang asal sa social media. Panahon na rin siguro para ituro sa mga bata na ang diwa ng demokrasya ay ang pagpapahalaga sa magkakaibang punto de vista. Iba't ibang tinig, at kung pare-pareho lang mag-isip ang mga tao dahil sa puwersa ng takot at intimidasyon, ay wala tayong ipagkakaiba sa mga bansang gaya nito. Ika nga ng Pranses sa philosopher at manunulat na si Voltaire, I may disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. Ay nako, free data talaga. Ibalik na lang natin sa dati ang Facebook, fun and lighthearted. Ibalik na lang natin ang mga food porn, OOTD, at mga selfie, at kung ano-ano pa. Pagkatapos ng May 9, itong mga kandidatong pinaglalaban mo, magkakaibigan pa rin sila. Pero ikaw, hindi ka nangakilala ng mga kandidatong iyong sinusuportahan, nawalan ka pa ng kaibigan. Ano sabi ng isang channel? Tama yun Think before you click. Tol, FO na tayo. Anong click before you click? Clickin mo yung mukha mo, FO na tayo, friendship over. Isa ka rin Computer ko yan. Pero mo muna ako, buksan yung data ko. Facebook kasi Ibalik na lang kaya natin ang Friendster. At least doon, nagpupurihan tayo. Pero nandyan na yan Kaya ulitin natin. Kung hindi makapagpigil, simple lang, shutdown.